And we're back. We are the Influencer Sirs, and I'm Influencer Sir from Paranaque, east of West Philippine Sea, Jobborn 3. We have also our Influencer Sir from Australia, Kuya Ernie Mercado. Good afternoon po, here from down under in Sydney. At syempre, we have our Kuya Bonnie from Manhattan, New Cubao. York. New York, Cubao. Okay, hi there. Kuya Bonnie. Yes, peace review. Pinapag-usapan natin eh. Peace review. Yes, at mga kaibigan, peace now. At saka marami pang iba. Yan po ang ating tatalakayin sa ating palatuntunang The Influencer Sirs. And here we go with our first. Peace now. Show me your face. Huh? Peace now. Anong masasabi nyo mga Influencer Sirs? Is there peace now? Meron na. Kuya Ernie. Meron na. Nagsimula na kahapon. Wala nang tapos na yung yung war sa Middle East. So hopefully yung Ukraine and Russia naman ang matapos. Oo, at kanina napanood ko, nagre-release na sila ng mga hostages sa dinala na nila sa Israel yung mga hostages. Tapos yung mga Palestinians din na pinakawalan yung mga prisoners, nagpakawala rin ng mga prisoners ang Israel. So, peace, lahat ng yan actually hinahanap natin yan, di ba? Hindi naman natin inaasahan na mangyari kaagad. Pero magandang nangyayari ito ngayon dahil sa atin, nagkaroon tayo ng chance na makitang pwede palang magkaroon ng kapayapaan, di ba? Kapayapaan yan eh. And ang maganda dyan, Joseph, nung nanalo si Trump, yun ang una niyang priority. So meron na kaagad meron siyang initiative na tapusin yung gera kaagad sa Imagine kung ibang naging presidente, that won't be the priority, di ba? Ito, pagkapanalo ni Trump, yung kaagad ang priority niya. Stop the wars. Ang ating Kuya Bonnie, dahil marami kang naisulat tungkol sa gera at mga pangyayari right after. Did you imagine that peace will actually happen within our lifetime dito sa Israel and sa Palestinians? Medyo pessimistic ako doon eh. Pero ngayon, parang alam ko it's possible pala. Everything's possible. Basta pinayagan ni Lord John. Kasi lahat ito hawak ni Lord to eh. Kung papayagan niya at sasagutin niya ating mga dasal, God will answer that way our prayer will agree. Because God is the one who is in control. We forgot God, who is the peace, King of Peace, sabi ng Ang lang dyan, ang payoff lang dyan, bago mo makuha ang peace, marami munang mamamatay. No? Yun lang ang trade-off dyan eh. Yun lang masasabi ko. At saka ngayon, yung kanilang, sabi nga na yung deterrent nila is yung pagpapakita ng mas malaking, mas powerful arms, di ba? War. Yun na nga. Yun ang sinasabi nga ni Trump. Peace through strength. Kaya napuwersa ang mga Arab nations na suportahan si Trump. Dahil natatakot silang banggain ang Iran noon because Iran has nuclear facility. Dahil pag binanggan ng Arab nations ang Iran, who's supporting Hamas, kaya tahimik sila noon
Pero nung pinagbobomba ni Trump yung nuclear facility ng Iran, wala nang backup ang Hamas. Pati Houthis, di ba, binomba nila. So lahat ng backers ng terorista, pinagbobomba ni Trump. So ngayon, ano nangyari? Wala, suko sila. Kaya yun lang ang problema, maraming namatay before you can achieve peace. Same thing with Ukraine and Russia. Daming namamatay araw-araw, di ba? Hopefully, yung peace ma-achieve na kaagad. Meron di kayang epekto yung Kuya Ernie, yung ginawa ni Trump na instead of Department of Defense, ginawa niyang Department of War. Alam mo kung bakit maganda yung Department of War? Para ma-adapt ka agad yung kalaban eh. Pag defense ka lang no? You don't start. Yung Department of War, wag nyo kaming gugulatin at bibirahin namin kayo. Parang ganun. Di ba? Yung defense kasi, hindi ka offense eh. Ano ka lang, hintay ka lang na lusubin ka bago ka lang, di ba? At least yung Department of War, wag nyo kaming babanggain. Kasi nasa iyo yung option to start it. Right. Oo. Okay. Kaya maganda na rin yung at natakot na sindak yung mga dapat masindak. Ang Kuya Bonnie naman, sabi niya, maganda natin pag-usapan yung tungkol sa magiging peacemaker kasi the blessed are the peacemakers for they shall be called children of God. Kuya Bonnie. Yeah. Kaya pag hindi ka peacemaker, so you are the children of Satan. If you're not the children of God, the children of Satan. Okay? Kaya if you're a child of the darkness, you always want violence. You're full of hatred. All the negative. Because God is not with you. But when you are a child of God, God is the center of your life, in your life, then as God is the King of peace, then you are seeking for peace. You know that war is evil. And ano ba yung peace? Kung tawagin, I would like to emphasize that there are two meanings of peace. No? Sa Hebrew kasi, ang peace, mas malalim Ano yung shalom? No? Forgiveness. So when God said, when Jesus told his apostles, or greeted his apostles after his resurrection, peace be with you. Hindi ibig sabihin yung ating yung mahipi, peace na tayo peace, peace, peace. Malalim yung ibig sabihin ng peace pala noon. It means, I forgive you. Naalala natin, yung sa simbahan, minsan nalagay, peace be with you, di ba? Let's greet one another, peace be with you. Nausin na 1969 yan, kung hindi pa pinapanganak, ako na-witness ko yan So parang, walang nawawala yung solemnity. Peace with you peace with you, gali ka, Hindi pala part ng Vatican II yun Okay narinig sa mga talaga, hindi part ng Vatican II yun. Pwede raw sa isang pare gawin sa una, pero not after the consecration. Kaya yung peace with you means, I forgive you. So let's, pag peacemaker ka, you forgive, di ba? Yung katulad ngayon, forgive. Ewan ko, totoo nag-forgive sila sa isa't isa. Nagsalian ng mga hostages, ng prisoner. So nagkaroon ng kapayapaan. Okay. Speaking of forgiveness, si Donald Trump dun sa yung kanilang memorial for Charlie Kirk. Yung asawa ni Charlie Kirk, she forgave the killer. Right. Pero doon sa same event, sabi ni Trump, ako, sorry hindi ko gagawin yan kasi iba yung kanyang agenda Ayaw niya yung ganun may mga namamatay, mga pinapatay, mga ganun. So,
Kuya Ernie, anong masasabi mo? Is Trump really a peacemaker or he's just the strongest man today? Ay, mahirap kasi. Depende kasi yan dun sa yung katulad ng asawa ni Kirk. It's hard to forgive the killer of your husband, but she did it. Sa ibang tao, they won't. Dahil ibang klase yung pagkamatay niya eh. Di ba? Depende sa tao yan. If you can forgive, but it's so hard. You can forgive, but you cannot forget. Yun eh. Kung bukal sa puso mong i-forgive mo siya, pero yung ganong kasakit na, no, it will take time to heal, siguro. Pero yung right after nung pinatay, tapos you forgive it, I don't think so. It will take time before you can say, I Yung forgive healing. you. Yung healing Diba? process matagal, pero right there and there, Matagal. Oo. pinurgive niya. Oo. Pero mahirap yun, dahil nga, sa ordinaryong tao, hindi mo basta-basta mapo-forgive dahil ano pa bago pa di ba? Normal It will yun. take time. It's a normal Oo. thing kasi meron tayong animal Oo, yung kay kasi, yung kay Donald Trump, it's still very raw. Di ba? So sa ngayon, I will not forgive you yet. Maybe pagkalipas ng panahon, then, di ba? Yun. So, Pero kay Trump, isipin mo, how many wars did he finish now? 8. Ikawalong war na ito. Pang-siyam yung Ukraine tsaka Russia. Isipin mo yan. This is the 8th war that niya. itinigil niya no? Through his power. Yeah. So, itong isasara ko lang itong portion natin about peace, sa sinabi ni Jesus Christ, "Peace I leave you, my peace I give you. I do not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." Diba? So, sa atin, tayo, actually, matagal natin pinag-uusapan yan yung preparation for the coming war na kung sakasakali tayo naman. Kaya lang, hindi naman war ang dumadating sa atin, earthquake. Earthquake ang dumarating at saka bagyo. Bagyo. Oo, kasi sabi ni Kuya Bonnie, wag natin pag-usapan yung war. Nakapaka-negative. Earthquake na lang at saka bagyo. You know what? Ang mahirap ngayon sa atin, natural disasters. Ayan, correct. At saka yung natural disaster, may mga papakitang nga ako na sandali lang. Pero baka this might look like a commercial, pero hindi po kami konektado dito, mga kaibigan. Nakita ko lang ito mabilis dahil sa mga natural disasters like flood, ang solusyon ito. Ito, panoodin natin. Ito ang solusyon. Sandali lang. Nagsimula na yung aking solusyon. Hindi pa pala naka-queue. Okay, sandali lang. Mga kaibigan, narito ang solusyon. Biro ba yung million, billion, dito nyo na lang spend, di ba? Kung flood prone ang inyong lugar, sabihin nyo sa mayor, pagawa na lang tayo ng ganito. Tulungan nyo kami maitayo muli ang mga bahay namin sa pamaraan ng ganito. Di ba? Kasi yung gawa kayo ng mga ano yung tawag nila? Flood control. Hindi na natin makokontrol yung flood i-ano na lang natin, di ba? Sumabay na lang tayo sa Agos. Live with it. Yeah.
Ayan. Gawa na lang ng mga tahanang nakaangat. Alam mo, Joseph, matagal na yan sa Queensland. Talaga? Sinabi mo, yung Queensland style na bahay, dahil Oo. prone kasi sa sa Queensland. Sa flooding. Prone na baha. Oo. Okay. Kaya yung kanilang lahat nasa taas. Yung baba, ano lang yan, parang garahe o workshop, pero lahat Bakante lang. nasa taas. Oo. Yan. Yan ang So that's the way to live with it, di ba? Oo. Kasi nakikita ko rin, siyempre nagrereklamo yung mga tao, sabi, hindi na tumataas yung kalye, yung bahay namin nasa ilalim. Nababa na, di ba? Oh. Ano problema ng DPWH kasi yan? Di ba sa Bacood, sa amin, sa atin, tuwing eleksyon, tumataas ang kalsada. Wala naman diferensya yung asfalto. Putya asfalto, patong ng patong, mamaya mo mataas pa sa bangketa yung kalsada. Kasi may kita yan. Ha? Ito, katulad dito sa Quezon City, sa Cubao. Oo. Okay. Newly cemented. Tapos bubungkalin. Lalagyan ng asfalto sa ibabaw. Bakit malalagyan ng asfalto? Okay? Yan ang question. Hindi lang doon sa mga flood na pupunta yung pera. Lahat ng mga renovation yan, repair, may pera dyan. Oo nga, pati light post sa atin. Nagkaroon ng light post na. Abay, sumunod na taon, 2 na yung light post doon sa tapat namin. Aba, mamaya mo pa, light post na yung harapan namin tuwing eleksyon. Christmas light. Basta merong makukuha. Joseph, nakamute ka. Basta merong pagkakagastusan. Ayan. Kasi talaga, bago gawin ang project. Ito, hindi lang ngayon yan yung corruption yan. Noong pa yan, after the war Pag may project, ang unang iniisip, paano naman tayo kikita dyan? Paano tayo kikita dyan? Okay? Kahit minsan sa mga opisina, nangyayari na. Pag may project, paano naman tayo kikita dyan? Hindi lang ghost project noon, nung panahon noon. May ghost employees din. Ghost employee. Oo. Biro 15 at 30, pumapasok na lang para subweldo. Huwag ka, Joseph Ernie. Nangyayari niso sa House of na gumagawa ng batas. Sa Congress. Sa Congress. Then, meron silang was a regular employee ng Congress. Sa museum, na may joke pa. Saan nagtatrabaho ang tatay mo? Sa Congress. Ang joke yan. Ano yung tagatawag ng taxi? Kasi taxi, congressman na din sa taxi. Uso yun may microphone. Anyway, sabi ng father ko, after the war, naging trabaho ng father ko doon sa isang division. Hindi raw niya matiis na may mga tao raw, rekomendado ni congressman, rekomendado nito, they only reported twice. Tenas, tsaka sa 30. 30. And they were called items. Item. Ang tawag sa kala item Items, So, saan ka makita? Mga lawmakers, Pero, sino yung lawmaker? Yung mga empleyado nila, mga kamag-anak. Hanggang meron dyan sa may ibang municipal, di ba? May nakasuhan sa isang malaking city rito sa Metro Manila. May mga ano yata? Hindi na ako mag-mention. Meron ako kilala. Nadali rin dyan. Ano yan? Dating konsehal yata o ano? Nadali na merong mga ghost. Yung item, may mga items siya. Akala ko, pag may ghost, pag may Halloween lang tsaka fiesta ng patay Sa atin, talagang Halloween special, araw-araw. Okay. Anyway, Speaking of ghosts, meron akong ghost na kilala na papakinggan natin ngayon dahil ghost na nga siya. Pero meron siyang magandang aral na pwede natin pakinggan. In fact, ang nagbigay sa akin ng idea nito, si Philip Camara. Mamaya si Philip Camara, meron siyang panukala na babasahin ko na abangan ninyo mga kaibigan dahil ito yung mga solusyon na
hindi yung para tayong nasa ano, yung sabi nga nila yung parang ano ba yung daga na takbo lang sa paikot na ikot na gano'n, parang gerbil ba ang tawag nila doon? Maze? Parang maze? Oo, yung merong para lang mag-exercise paikot-ikot. Oo, So parang paikot-ikot. Meron siyang Parang Ferris wheel. oo. So Takbo parang lang gano'n siya na ng nangyayari takbo. sa atin, di ba? Alam natin ang problema, pero pagdating ng eleksyon, yun at yun din ang mga binumaot of, di ba? Kaya paikot-ikot lang. Ito, panoodin natin dahil ito matagal na to palang ginawang kanta to ni Bob Dylan. Kaya lang babasahin, papanoodin natin ngayon babasahin niya yung kanyang ginawang kanta. Babasahin yung lyrics ng kanyang kanta. At panoodin natin kasi napaka ano man tawag dito, poignant. Papanoodin natin at mabuti na lang meron tong closed captioning kasi kanina hindi ko maintindihan. Kumisan mahirap maintindihan ang English ni ni Bob Dylan. Meron siyang Of war and peace the truth just twists, its curfew goal just glides. Upon the four-legged forest clouds the cowboy angel rides. With its candle lit into the sun, though its glow is waxed in black, all except when 'neath the trees of Eden. The lamppost stands with folded arms, its iron claws attached to curbs 'neath holes where babies wail, though its shadow's metal badge. All in all can only fall with a crashing but meaningless blow. No sound ever comes from the gates of Eden. The savage soldier sticks his head in sand and then complains unto the shoeless hunter who's gone deaf but still remains. Upon the beach where hound dogs bay, ships with tattooed sails, heading for the gates of Eden. With a time-rusted compass blade, Aladdin and his lamp sits with utopian hermit monks, side-saddled on the golden calf, and on the premises of paradise you will not hear a laugh, all except inside the gates of Eden. Relationships of ownership they whisper in the wings, to those condemned to act accordingly and wait for succeeding kings. And I try to harmonize with songs the lonesome sparrow sings. There are no kings inside the gates of Eden. The motorcycle, Black Madonna, two-wheel gypsy queen, and her silver-studded phantom calls the grey flannel dwarf to scream. As he weeps to wicked birds of prey who pick up on his breadcrumb sins, and there are no sins inside the gates of Eden. The kingdoms of experience in the precious wind they rot, while paupers change possessions, each one wishing for what the other has got. And the princess and the prince discuss what's real and what is not. It doesn't matter inside the gates of Eden. The foreign sun, it squints upon a bed that is never mine, as friends and other strangers from their fates try to resign, leaving men wholly, totally free to do anything they wish to do but die. And there are no trials inside the gates of Eden. At dawn my mother comes to me and tells me of her dreams, with no attempts to shovel a glimpse into the ditch of what each one means. At times I think there are no words, but these to tell what's true, and there are no truths outside the gates of Eden. The Gates of Eden. Ano? Go ahead. Gusto mong marinig ang tono niyan? Meron tayo. Meron yan. Pero next week na. Abangan nyo next week ang tono yan. Kasi ang isusunod ko na yung paborito mong give peace a chance. But before that, mga kaibigan, bakit ko binigay yan? Bakit ko binigay ang awiting yan? Ang lyrics ang inuna ko. Dahil nung pinapakinggan ko si Bob Dylan sa kanyang kanta, alam niyo ba may New York slang si Bob Dylan. Hindi ko maintindihan yung nung kanta niya. 'Di ba? However, sabi ko, buti na lang nahanap yung lyrics. Siya yung siya yung nagbasa ng lyrics niya yan. Kaya speaking of Ghost, 'di ba? That's the Bob Dylan's Ghost. Not we hear now, 'di ba? That's Bob Dylan's recording.
But what is Joseph, para yung mga nakikinig. Gates of Eden? Gates of Eden. Next year, mga kaibigan, mapapakinggan niyo yan. Gates of Eden. Naalala ko tuloy yung palabas ni, ano pa to? Yung artistang na namatay sa, sa crash. Si James Dean. Di ba, may palabas sila noon? The East of Eden. Oo. Ito naman. East of Eden yan. Parang Gates of Eden. Okay. So ito, ano ba yung ini-espouse ni Kuya Philip Camera? It's arealism. Areaism. Hindi siya communism, di ba? Kundi yung area mo. It's a developing social and governance philosophy that emphasizes the importance of local communities, yung local areas, di ba? As the foundation of decision-making, economic resilience, and societal well-being. It is closely tied to the principles of area management. It, a framework pioneered in the Philippines and inspired by thinkers like Sixto K. Rojas and Elinor Ostrom. Ano ba yung core idea ng isang arealism? Areaism. Areaism believes that power, productivity, and governance should be rooted in local communities, not concentrated in distant, disconnected sectors like national governments, corporations, or bureaucracies. So hindi galing sa taas ang mga dapat mangyari. Ano ba ang key principle ng areaism? Ang key principle niya una ay subsidiarity. Ano ba yung subsidiarity? Its decisions should be made at the most local level possible. So local level possible, yan yung bahay nyo. Yan yung tahanan nyo. Bago pumunta sa inyong barangay, bago pumunta sa inyong bayan, bago pumunta sa inyong probinsya. Di ba? Yan yung pinaka-basic bahay mo yan. Community sovereignty. Households and neighborhoods are the rightful source of authority. Holistic balance, the health of the whole community matters more than the dominance of any part. Diba? At participatory governance, citizens actively shape their own futures through transparent, consensus-based systems. At panghuli, local economics. Economy should serve the household and community, not placeless corporations. Yan. Kasi ang nangyayari ngayon, ang bawat bayan, siniserbihan yan, di ba? Pero kung tutusin, hindi mo alam yung, sabi nga ni kailangan nang gagaling doon sa grassroots ang mga pangyayari. Ano pa yung mga niyan? Mga may column na areaism, may column na hypersectoralism. Doon sa power source, sa areaism, local communities ang pinanggagalingan. Doon naman sa hypersectoralism, elite sectors and state corporate o kaya military, doon nanggagaling ang power. Governance. Sa areaism, ang governance ay participatory, bottom-up. Galing sa baba, papunta sa taas. Sabihin mo, boss, ito ang kailangan namin, boss. Boss, ito ang nangyayari sa amin, boss. Baliktad naman sa hypersectoralism, centralized, top-down. O itong dapat nyo gawin. Kahit na hindi nila alam kung anong nangyayari dyan, ito ang gagawin ninyo. Di ba? Governance. Sa focus naman, ang focus ng areaism, whole system health. Lahat ng buong komunidad. Pati yung mga animals ninyo, yung mga plants ninyo, dapat inaalagaan yan. At sa hypersectoralism, sector optimization. Basta kung anong kailangan ninyo, ito ang kailangan ninyo, kahit na hindi namin naiintindihan kung ano talaga ang tunay na inyong kailangan, di ba? Outcome. Sa areaism, resilience and justice. Yan ang outcome. Doon sa hypersectoralism, nabubulol na ako. Fragmentation, inequality. Yan. So, mga kaibigan,
isang pagbabago yan. Isang pagbabago na nahahawig din sa federalism. Di ba? Kasi sa federalism, kung ano yung kayamanan ng inyong probinsya, di ba? Sa inyo yun. Hindi yung pupunta sa Maynila, tapos saka babalik, saka ilalagay sa budget ng mga corrupt officials para yan, kitang-kita natin ngayon yan, di ba? Yan yung nangyayari kasi ngayon eh. Sino ba yung mga nagpanukala nitong areaism na ito? Ito si Elinor Ostrom, Nobel laureate and documented she's a Nobel laureate who documented how communities can self-govern shared resources. Self-govern the shared resources. Yung kayamanan ng bayan ninyo, yung kayamanan ng inyong town, di ba? Yung inyong community. Kayo ang gagawin. Si Sixto Rojas naman. Sino si Sixto Rojas? Si Sixto Rojas, ayan. Yan yung pinapakita ni Kuya Bonnie. Si Sixto Rojas ay isang Filipino economist who developed area economics focusing on household-centered development. Yan. Household-centered development. Ibig sabihin, kung tutusin, pag pinatatag mo ang isang bahay, yung bahay natin, Kuya Ernie, di ba? Imbis na yung ginawa mo na lang, oy, ang ganda na ng bayan natin. Oh, bakit? Pinagawa ni Mayor yung napakalaking arko. Yan, tapos may ilaw-ilaw pa yan, di ba? Kung ibibigay mo yun sa taong bayan, ano ginawa ni Mayor? Aba, si Mayor namigay ng mga kambing, namigay ng mga hayop na alagaan mo sa bahay, namigay ng mga ng seeds para patanim, para ang bawat bahay walang magugutom. Ganun din yung budget na ginawa sa arko. Di ba? Sa isang maliit na bayan, baka mas mura pa yung nagbigay ka ng seeds at saka mga manok at saka kambing. Okay. Yan po panukala, di ba? Yan ay maganda makita natin hanggang 2050 kung tutuusin. Dahil kami mga senior na mga influencers, hindi na namin makikita yan. Di ba? Kayo na lang ang makikita niya, mga apo natin, mga anak natin. Pero isa pang pupursige upang maitaguyod itong ganitong sistema ay si Philip G. Camara. Siya ay isang advocate ng area management and areaism as a response to global systemic imbalance. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ganyan ang nangyayari. Ang mga namumuno ang sinusunod at ang mga nasa ilalim ay nahihirapan kasi sila actually sila yung nabubudol. Di ba? Sila nagbabayad ng tax, sila and yet boboto sila, tapos kaya pagdating ng panahon, yung perang dapat mapunta sa bayan, nandun na sa bulsa ni congressman o kaya ni senador o kaya right down the line. Kontratista, ganyan, di ba? Lahat. Kontratista, artista, lahat na. Basta may tista-tista. Okay. At why it matters today. In the face of disasters, corruption, and global instability, areaism offers a peaceful, yan pa naman ang ating topic ngayon tungkol sa peace. Peaceful, practical, and empowering alternative. Not that one that begins not in the halls of power, but in the barangay, the household, and the heart. Yan. Diyan po tayo magtatapos sa ating areaism. At sana maimbita natin si Kuya Philip from Zambales, from Iba Zambales, to talk about this. Kaya alam ni Philip yan gaano. Kasi father-in-law niya ito, si Sixto Rojas. Father-in-law. Kasi asawa niya ay si Ching Skoda Rojas. No? Yun. So, napangasawa niya. Bali pamangkin ko yung asawa niya Kilala natin yan. A very honest person na sorry, hindi siya nanalo sa eleksyon nung nagkumandidato ng congressman Zambales. Pero yung matitinong tao kasi hindi na nanalo. Yan ang mundo natin So, yan ang father-in-law niya. At matagal sa kanila nag-stay yan hanggang doon namatay sa Zambales si Ting Rojas.
siya ay isang advanced thinking yan eh, economist yan. No? Siya yung founder ng Bancom. Kung alam niyo yung Bancom. Kaya, ito na, si Manny Pangilinan, tauhan lang niya dati yan. Siya kumuha kay Manny Pangilinan sa Bancom noong mga 1960s. Mga bright boys ng Ateneo, kinuha rin niya. So, hindi lang siya matalino, kundi meron siyang vision. Kaya laging cabinet member yan ni Macapagal. Later on, pinalitan ni Echenova yung advanced ang thinking niya. Pero kung siguro kinuha siya hanggang ngayon, malakas ang niya, malaking tinulong sa economist yan. Kinukuha ni Marcos na cabinet member, si Marcos hindi niya pinayagan sa akin, pwede ako magbigay ng advice, gano'n. Pero hindi siya sumabit kasi ayaw niya sumabit sa mga politics Mahirap na. So, pero yung vision niya, sabi ko nga, pag yan ay itinaguyod natin, can you imagine what will happen to the Philippines in 2050? Ha? Yung ganyang kahaba yan. Pero can you imagine if each household is actually producing something or being productive, hindi nagugutom, hindi mangangailangan ng ayuda sa mga nasa kapangyarihan, kundi sila mismo ang magbibigay pa ng kayamanan sa bayan. Just like the vision of Lee Kuan Yew, di ba? Kung inyong pag-aaralan ang vision ni Lee Kuan Yew at ginawa nating ang bawat isa sa atin, ganun tayo mag-isip na darating ang panahon pag hindi nabuburiki kasi yung budget ng bayan natin kung sino-sino ang kumukuha Yan ang ating babantayan, mapupunta sa tamang lugar. At gayahin lang natin ang Thailand Inuna nila ang food production kaysa anything else para hindi magutom ang tao at hindi magkaroon ng revolusyon. Ang Kuya Ernie, ano sa palagay mo ang maidudulot ng areaism bago natin ibigay ang awiting Give Peace a Chance? Di ba ginawa na yan ni Marcos dati? Meron tayong yung tawag doon? Yung sa barangay. Hindi yung sa UP Los Baños, yung Masagana 99. Ayan. Maganda na nung takbo nun di ba? Sa atin pa nga nag-aaral sa UP Los Baños yung mga taga Thailand. Oo. Di ba? Sa atin kumukuha ng Thailand, Cambodia, Vietnam. Sa atin lahat majority naman foreign students sa atin, even sa adult. Thailander, sa UST, Thailander. Biro mo, education. Sa atin lang natuto yung mga yan. Kaya lang hindi na nga natuloy yung foresight ni Marcos. Pag nag-iba na kasi ang gobyerno, iba na ang proyekto. Di ba? At saka nagkaroon din kasi ng yung ating agriculture, even yung planting of rice, kaya natutumba pala yan. Ang style pala sa China, at sa ibang bansa, pag tumataas na yung leaves ng palay, pinuputol yan. Oo. Kaya pagdating ng bagyo, hindi siya na naapektuhan. Sa atin hindi. Pinuputol pala yan at may pakinabang yan, yung pinutol na yan. Yung ginagawang fertilizer, or talagang backward tayo We still lagging behind. Pati pagtanim lang ng kamote, behind na behind tayo Yung pagtanim ng kamote. So, di ba, ginagay natin sa ating palabas yung paano pagtanim ng kamote? May gumaya ba? Kasi ang Pilipino, meron sa atin we still parang immature Pag bagong ideas, ayaw natin No? Kahit yung huwag natin mention sa ating parokya. Minsan yung sino mga pare, minsan siya pa sarado ulo di ba? Ang advice. Yun nga sinasabi ko, yung Masagana 99. Yung miracle rice sa atin galing yun Yung ating magagaling na mga agriculturist ng dyan Problema, hindi na natin pinractice. Ang problema kasi sa Pilipino, walang nagmamana dun sa lupaing sinasaka nung ama. Yung ama, ayaw niya maging magsasaka yung anak. Pag-aaralin para hindi sila maging magsasaka. Dito sa Australia, hindi
Yung mga may mga farmlands, yun ang mga milyonaryo. Yun ang inaalagaan nila. Yung sa atin kasi, yung magsasaka, hindi nila pag-aari ang lupa. Di ba? Kasama lang sila. Sila lang yung laborer. Pero ang dapat yan, yung may-ari ng lupa, inaalagaan niya mga magsasaka na yan. Or, yung mismong mga anak nila, di ba? Ang nagpapatakbo niyan, hindi eh. Ang problema natin sa malalim sa blue collar job. Sa white collar job. Dahil sinasabi nila, mababa ang sweldo ng di ba? Yung colonial hindi nila na-realize na Right. kung tutuusin, ang pinakamalaking korporasyon sa Pilipinas ay agriculture-based. Yan yung San Miguel Corporation. Agriculture yan, puro pagkain yan, puro, di ba? Kaya nga dito sa Australia, padre, panay milyonaryo yung mga farmers dito. Ganun. Sa atin hindi. Baligtad eh. Ayokong maging farmer yung anak ko dahil walang kikitain yan. Ganun ba? Ano na eh. Patay na kaagad yung, di ba? Hindi, pero totoo yan ang isa sa mga bagay na masusolusyonan ng areaism. Kasi hindi siya magre-rely dun sa buyer nung di ba? Nung produce mo. Yung produce mo dito lang sa area mo. May mga bibili na yan dyan eh. Sa paligid mo eh. At saka isa pa nun, tandaan mo yung kay Marcos na FTI, food terminal. Yung mismong gobyerno ang bumibili ng produce ng mga tao. So hindi mawawalan ng buyer. Yung mga nagtatanim. Yun nga yung maganda doon sa programa ni Marcos noon eh, di ba? Tapos mura pa yung produce dahil sa FTI mo binibili. Sa food terminal, di ba? Diretso, walang middleman. Malapit pa na sa bilis ng tren yun eh. Sa likod lang, may release na ng tren eh. Dahil para madali yung transport ng mga produce. Di ba ang ganda sana kung natuloy yung na yan? Pwede nating yan. Hindi, Kuya Bernie, yun nga maganda. Dahil nga dito sa mga nangyayaring korupsyon at may pagkakataong may malaking pagbabago, di ba? Ang pagbabago actually dapat na may mangyayari sa taong bayan. Ang bawat isa ay matuto na tayo na hindi tayo basta-basta binibili ng boto at ang binoto natin ay ibubulsa yung pondo natin, di ba? So, yan ang pinakamalaking katotohanan na pagka hindi tayo nagising yan, talagang magsisisi lang tayo at sasabihin lang ni Kuya Bonnie, sinabi ko na eh. Buti na lang. Buti lang dito na ako. May Christmas reunion kami. In-explain sa amin ni King Rojas, sa amin, doctorate yan sa Amerika ng economics. No? Sabi niya sa amin, may idea na ginagawa sa ibang bansa, pero gagawin nila rin dito. Yung area niya, yung pala area niya, saan pangalan niyan. Yung, just sa community niyan, kompleto niyan. May ospital, may eskwela, palengke. Hindi na sila lalabas doon. Kaya, ang epekto niyan, hindi ma-congest masyado ang Metro Manila. Doon lang mismo, meron ng market doon, kompleto na, at lahat ando doon na, well supplied. Kaya yan, tama, dyan lang iikot yan. So, that even will solve the traffic, diba, problem. Kaya may traffic problem tayo, nagpupuntahan lahat dito, puntahan lahat dito sa supermarket na ito. Pero kung yung lugar na yun, meron na, hindi na masyado ma-decentralize ba masyado ang city. And that's the solution. Iba utak ni Ting Rojas eh. Talagang advanced yan eh. Marami siyang idea. Ang maganda doon, each area, it's already self-sustaining kasi nandun na rin may mga karpentero doon, may mga magtatrabaho doon, di ba?
At ngayon, yung panahon natin ngayon, buhay na buhay yan dahil hindi ka na kailangan pumunta sa Manila eh. May internet na eh. Pwede tayong mag-usap kahit na nasa Australia ka. Yan, nasa Australia yan. Oh. Di ba? Si Kuya Ernie. So, pwede ako makipag-transact sa mga Australian. Oh, di ba? Hindi na katulad doon na eh. Oo. Mahirap ano ka pa, ano ang tawag doon? Fax. Magpa-fax o kaya telephone, di ba? Ngayon online na, pati yung transaction, pati nga pera ngayon, pwede nang ipadala eh. Di ba? So, ito na yung panahon na pwede nating gamitin yan dahil imbis na magsisi tayo at hindi naman natin ginagawa, tayo na magtaguyod dito. Itaguyod natin para magkaroon ng panibagong magising. Alam mo ang Joseph, kaya na co-congest ang city, especially Manila, because of the schools. Andyan yung mga exclusive tsaka yung mga magagaling na eskwela. Yung mga nasa probinsya ngayon, pupunta ng Maynila para mag-aral sa mga gandang eskwela. Para pag nag-apply sila ng trabaho, may chance sila na makuha. Dahil kung graduate ka ng probinsya at ang kalaban mo ay Lasal graduate at Ateneo graduate, sumabay ka doon sa nag-apply doon sa trabaho, patay ka na kaagad. Di ba? Yun ang mentality natin eh. Ang dapat gawin natin, galingan yung mga nasa probinsya. Di ba? Yung San Beda, maglagay ng San Beda sa ano, di ba? Yung Ateneo, sa bagay, meron na naman silang mga ano dyan. Ngayon nagpupunta na, meron na sa Laguna, meron dapat, na dahil papunta na sa kasi, sa malalayo. Dapat sa probinsya. Nangyayari kaya tayo na-congest noon dahil pagdating after ng high school, pag college sa kolehiyo, puntahan na lahat sa Maynila para doon mag-aral eh. Di ba? So, ang mangyayari niya, Kuya Ernie, doon sa area na 'yon, pwede nang puntahan ng mga investors at doon na sila mag-invest kasi nandun din yung mga eskwelahan, nandun na rin yung mga lahat ng infrastructure. Kaya nga. Okay. Yun ang dapat unahin. Itataguyod natin yan. Lalo na sa mga bagong papalit diyan sa mga corrupt na official. Syempre, yung mga gusto nating pumalit diyan ay yung mga taong may idea rin na pwedeng pagandahin ang inyong area. Yun ang unahin natin. At parang sabi nga ni Lee Kuan Yew noon, ano ang ginawa niya? Una-una, pinaganda niya ang Singapore para ma-attract ang investor. Yan. Dahil maliit lang sila, kailangan nila ng mga turista. Yan. Di ba? At ngayon, nagwagi sila. Sobrang ganda ng Singapore ngayon na doon ka lang sa airport, hindi ka nalalabas eh. Matutuwa ka na. Tsaka sila yung sa port kasi, di ba? Yung mga ports. Diyan ang pagsakan ng mga ano. Sila yung hub. Gateway o hub. Gateway. Ang pinaka-foundation, nakita ko bilang nasa school ako na matagal, experience natin lahat. Ang eskwela natin, hindi naman tayo pinapaisip eh. Hindi tayo pinapaisip, pinupudpid tayo. Isa pa, hindi tayo tinuturan ng values kasi mas meron dapat spiritual revival. Kasi once ang tao ay God-centered o malinis ang utak niya, ang kaluluwa, nagiging creative ka eh, katulad Biting Rojas. Saan niya nakuha yun? Galing ibang produkto yan eh. No? So, hindi naman po galing Ateneo yan, galing Amerika. Yung kanyang kaluluwa. Kasi after ng banking, diyan siya nag-isip sa nature eh. Dati pa na yan sa Bancom Corporation, develop paano payamanin ito, paano payamanin mga kumpanya. After his retirement, doon nagkaroon sa farmer. So, doon niya nakita ang katotohanan. So, ang kailangan natin is malinis lang ang kaluluwa mo, malinis lang yung utak mo, wala ka masama, magiging creative ka. Yan ang kailangan i-train ng mga eskwela natin. Masyado tayong backward. Kahit mga eskwela ng mga pare o madre, malaki ang pinagkulang nyo. Nakakausap ko lang kanina yung isang kasama kong professor dati na naging principal o naging sa isang school, sa Quezon City Exclusive School.
sinabi niya sa akin, ako, may corruption rin dito. So, if corruption is in, sa bahay, it continues sa school. Ibig sabihin, kino-continue mo yung school. At minsan, kino-continue yan ng mga produkto. Kaya ito mga ito, pag nahuli yan, kahit ikulo mo yan, nilalabas pa rin yan. Ang bilang educator, baguhin ang educational system. Baguhin nyo. Maging sincero kayo. Okay. So let's give peace a chance by babaguhin natin yung pinaka-basic unit ng ating gobyerno, which is... Nakamute ka, Joseph. Give peace a chance. Give peace a chance. Okay, mga kaibigan. So, hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Nasa kamay natin ang magandang kinabukasan. Gawin na natin ang dapat gawin. Hindi kailangan ikaw ay maging henyo. Ikaw ay isang tao, meron kang puso't damdamin. Alam mo na nangyayari sa mundo natin. Huwag na tayong sumali sa sindikato. Tayo na ay magkaroon ng sariling paninindigan. At ito na nga, sabi dun sa areaism, sisimulan mo sa inyong tahanan. At ngayon, i-organisahin mo yan. Pag-usapan nyo na yung inyong tahanan. Mag-imbentaryo na kayo. Ano ba ang kayamanan natin? O meron akong may ganyan. Yan. O wag na natin yan ipamigay. Wag na natin yan ibenta. Kasi yun nga, sabi ni Kuya Ernie, yung isang farmer, ayaw niyan. Maging farmer yung anak niya. Pero Kuya Ernie, ngayon, alam mo, yung mga farmers doon sa mga Bacolod, binigyan na sila ng tigi 1 hektarya. Meron na silang minamanage na 1 hectare. Pero, siyempre, ang buyer pa rin nila yung landowner. Oh, di ba? Of course. Pero at least meron silang sarili. Tinatanong ko nga yung aming kasambahay Sabi niya, ay kuya, meron naman kami lupa sa probinsya. Ano talaga? 1 hektarya. Mas malaki pa yung lupa nila sa lupa ng bahay ko. Di ba? Kaya nga. Sayang. However, ayaw pa rin nilang magstay doon. Di ba? Karamihan sa kanila, nagtatrabaho pa rin sa Manila. Right. Bakit kaya? Bakit gano'n na nangyayari? Mas malaki ang lupa ninyo doon. Di ba? Yung lupain nung asawa ko sa Biliran, dami ng lupain doon. Iba ang nakikinabang. Andito lahat sila sa Australia. Yung lupa doon, kung sino-sino na, kung sino kamag-anak, pinapaano kasi sa lupa. Tatayuan na nila ng bahay nila yun. Ganun na nga. Pagdating doon, di mo na mapalayas. Pag kailangan mo ng lupa, di mo na mapalayas. Isa pa. Hindi natin pero talagang meron tayong mga ugali yan. Nasa ugali na yan. Na sabihin, ay, okay na yan kasi nandun naman sila sa Australia. Sigurado hindi na nila kailangan ito. Yan. Ganun na nga. Di ba? Hindi na nila kailangan ito. Tayo na makinabang kaysa iba pa. Tapos may bahay. Pina-renovate namin yung bahay doon. Ngayon, double story na. Walang nakatira. Yan. Kaya minsan yung kapatid niya nagpupunta pero walang ewan ko. Meron ako ikikwento. Ito, mabilis lang ito. Yung aming kapitbahay dito, meron siyang bahay, ang galing, corner lot, di ba? In-award sa kanya ng yung Pag-ibig fund. Pag-ibig. In-award sa kanya. Meron siya tinayuan na niya ng bahay. Di ba? Kaya lang, umalis siya. Umalis siya without transferring the property from Pag-ibig to her name. Her name. Oo. Alam mo nangyari? After 10 years, wala na, pinabigay na sa iba. Pinamigay sa iba. Sinubasta ng Pag-ibig. Ibinenta. Ganun talaga. Hinayang kami. Sabi namin, ang ganda-ganda ng lugar niya. Corner lot. Bakit hindi niya nilipat sa pangalan niya? In the first ang inaasahan niya maglilipat sa pangalan niya ay yung kanyang kapatid. Na hindi naman inasikaso. Di ba? Kaya nagtataka.
Oo. Dumating dito yung kapatid. Nagtataka, sabi, bakit po may nakatira ng tao dyan? Ha? Sabi ko, kalilipat lang yan eh. Ha? Oo, kalilipat lang yan. Wala pang mga 2 buwan yan. Kasi sabi, nabili na nila for 1 million. Takataka yung kapatid. Bakit po nabebenta ang kapatid ko ang may-ari niyan? Hindi ko alam. Sabi ko, Oo. tanongin niyo yung Pag-ibig Fund. Ay, nako. So, we technically lose something that we already own by not taking care of it, di ba? Kaya ganyan din ang ating kinabukasan, mga kaibigan. Tayo po ay nananawagan. Hindi po ito magre-revolusyon na violente, kundi magre-revolusyon tayo sa ating sarili. Nasa ating mga kamay ang power ng ating pagbabago. So, ating Kuya Ernie, ano po ang ating ano matawag dito? Last panghuling payo sa mga ating mga tagapakinig. Give peace a chance, Dip. Give peace a chance. Ayan. Isa pa, mag-green revolution ulit tayo sa Pilipinas. Di ba? Yan, kailangan taniman natin yung mga lupa dyan na maraming idle lands. Oo, mga idle lands. Sayang. Subdivision dito exclusive eh. Oo. Idle, ang daming land. Ang dami. Oo. Paano walang malunggay yan? O kamote. Di ba? Oo. Tamad tayong Pilipino eh. May kilala ko eh. Malapit sa amin nakatira eh. Ang ganda ng lupa. Wala eh. Tinuturang panitan eh. Wala eh. Mas gusto. Ayoko na. Baka marinig pa ako eh. Hindi lang yun. Ito, may kikwento ko sa inyo. Merong isang may lupa. Binigyan yung church na, sige, iyan yung lupa. Tayuan mo na ng church. After several years, bumalik sila. Walang nakatayong church. Bakit hindi pa kayo nagtatayo ng church? Inaantay po namin tumaas yung presyo ng lupa. Ibebenta na lang namin. Wow! Wow! Diba? Pagkakwartahan pa. Binigay na pagkakwartahan pa. Pamira. Para yung church ang lumago. Hindi yung, di ba? Anyway. Hindi yung kita. Problema natin talaga. That's reality. Ipa noong 1960s eh. Yung feudalism. Namana natin yan eh. Mga colonial era. Yung malalaking land binigay sa ilang tao. Like for example, Quezon City sa Manila. Sino may-ari? Si Pasol. Diba? Bakit? Kasi kinampihan niya mga Espanyol noon at rinigaluhan siya. Kaya pinalitan yung pangalan niya from Suntua, ginawang Tuasol. Bibili ka ng lupa ngayon, di ba? Dati Hacienda pala Jesuita yun. Hacienda San Isidro. May mga ganon. Marami yan. Case natin is, ang problema natin dates back to history. So, to solve the problem, we have to go back to history and how to solve it. Ang problema, even our mentality, namana natin sa colonial, even pre-colonial period, yung mga slavery, mga panahon na yan, namana hanggang ngayon eh. Kaya minsan masama ang trato natin sa employee. Kasi nandun pa yung panahon ng mga dato sumakwil, yung mga dato na yung mga alipin, mababanting natin sa employee, ngayon lang tumataas. So, yung mentality have to change. It takes time, but we have to begin it through our school system, by educating, re-educating our parents, media, and school especially. Yan ang target ko talaga eh, bilang educator. Sabi ko, magsusulat ako ng libro, bakit maliit lang, baka discuss na lang natin dito, Joseph, Ernie, paano ang inculcate ang values na hindi tinuro ng parents sa school. Paano maging sensitive, yun ang pinaka-importante, maging sensitive ang isang tao. Hindi ka magnanakaw, hindi ka papatay, once sensitive ka eh. Yun ang importante na hindi tinuro ng mga eskwela, hindi tinuro ng mga parents. Lalo-lalo sa lower class. Sa lower class, hindi sensitive sila eh. Diba? Kung kaya tapos yung mga animals, gano'n. Kaya educated natin. It's our task. I hope it will come through. Mm-hmm. At Kuya Bonnie, palagi ko, kung tatanungin natin si Kuya Philip Camara, iyan isa rin sa mga
solusyon dahil nga hanggang ngayon meron tayong lower, upper, middle class. Pero pag nag-areaism, lahat kayo parang yan yung tunay na bayanihan. Di ba? Lahat kayo importante. Importante yung pinaka magsasakang gumagawa nung nasa putik. Importante yan kasi siya yung gumagawa. Importante rin yung mga nag-finance, importante rin yung consumer. Lahat importante. Wala nang higher and lower class. Yan ang maaaring maging solusyon niyan. Pero tatanungin natin si Philip kung tama yung ating panukala o tama yung ating hinala. Paalam na po. At syempre, mga kaibigan, wala tayong ibang panghahawakan. Sabi nga ni Kuya Bonnie, baguhin natin na ating sarili because if Jesus Christ is in us, we will definitely do the right thing. Paalam na po. At ito po ang ating huling awitin ay magpapaalala sa inyo na kunin nyo na ang inyong pass. Ha? Dahil malapit na ang pass po. Get your pass now. Don't you cry kung si Santa Claus ay di dumating. Don't be sad kung wala kayong Christmas tree. Di matutungbasan ng pera at regalo. Walang ibang makapagbibigay sa'yo ng ligayang hinding-hindi maglalaho. Kundi ang Diyos na nagmamahal sa'yo, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos na nagbigay kay Jesus sa cross para makapasok sa kanyang mansion. Si Jesus lang ang pass mo at Pasko. Pasko, Pasko, pas nang naniniwala. Pasko, Pasko, hindi nabibili. Pasko, Pasko, isa-isa lang ang pwede. Pasko, Pasko, ito ay libre. Buhay ni Jesus ang kapalit. Sa pamamagitan ng awiting yan, magpapaalam na po ang The Influencer Search. Swerte sa Diyos sa kaitaasan at sa mundo'y kapayapaan. Sa mga taong may mabuting kalooban. Pasko, Pasko, pas nang naniniwala. Pasko, Pasko, hindi nabibili. Pasko, Pasko, isa-isa lang ang pwede. Pasko, Pasko, ito ay libre. Buhay na walang hangganan, kapalit. Pasko, Pasko, pas nang naniniwala. Pasko, Pasko, hindi nabibili. Pasko, Pasko, isa-isa lang ang pwede. Pasko, Pasko, ito ay libre. Buhay ni Jesus ang kapalit. Hanggang sa uli po. See you next video. Bye! Bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye po.
substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him, who diligently seek Him. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him, who diligently seek Him. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Now faith is the substance of things